Batid ko ang mapanuring mata ni Grace na nakasunod sa bawat galaw ko. Nanlaki din ang mga mata ni Aling Neng pagkakita sa amin na magkaharap. Halata ang pagkailang niya nang sulyapan ko siya. Kukuha lang po ako na makakain niyo, ma'am. Paalam niya sa akin, saka dali-daling naglakad patungo sa kusina. Mukhang kilala niya din si Grace. Kung gayoon, makailang beses na rin siguro siyang nakapunta dito. Pagkaalis ni Aling Neng, ay saka ako binalingan ni Grace. Hello Angela, I'm sorry for coming here unannounced. Simula niya. Hindi agad ako sumagot. Naupo ako sa mahabang sofa katapat ng pwesto niya. Magkaharap na kami at matapang kong sinalubong ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Siguradong ako ang gusto niyang makausap sa pagpunta niya dito. Kumakalabog ang dibdib ko sa kaba, ngunit itinago ko iyon. Hindi ko ipapakita sa kanya ang tunay na damdamin. Ayaw kong isipin niya na duwag ako. Kahit ang totoo ay natatakot ako sa sasabihin niya sa akin tungkol sa kanila ni Rafael. Bakit ka nandito? Wala si Rafael dito. Pinilit kong maging seryoso ang boses. Tumawa siya ng mahina at bahagyang tumango. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ko. Higit na siyang seryoso kumpara kanina. Matapang ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Tinatansya ang tapang na nakikita sa aking mukha. Kabado man ay hindi ako nagpatinag sa kanya. You mentioned before that you knew who I was in Rafael's life. Alam kong alam mo ang nakaraan namin. Grace, I don't want to be rude, pero diretsahin mo na ako. Ano bang gusto mong sabihin? Angela, talaga bang mahal mo siya kaya kayo nagpakasal? Napatitig ako sa kanya. Bakas ang sakit sa mga mata niya. Nakakagulat ang tanong niya dahil ang inaasahan ko ay alam na niya ang kasunduan namin ni Rafael. Oo naman, bakit mo naitanong? Paano si Oliver? Hindi mo na ba siya mahal? Agad na napakunot ang noo ko. Anong sinasabi mo? May asawa na si Oliver. Alam ko ang tungkol sa inyo, Angela. Sinabi niya sa akin, hindi niya mahal si Lucy. Ikaw ang mahal niya. Umahon yata lahat ng dugo ko sa ulo sa narinig. Kung gayon, ay pinag-uusapan niyo kami? Bakit mo sinasabi sa akin ngayon yan, Grace? Babae ka din. Alam mong asawa ni Oliver si Lucy. Pero pinatulan mo din siya noon. Singhal niya. Napatitig lang ako sa kanya at siya naman ay nabalot ng guilt ang magandang mukha. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig para humingi ng tawad pero tila wala siyang maapuhap na salita. Gusto ko na siyang paalisin dahil lalo lang nadaragdagan ang isipin ko sa tinatakbo ng usapan namin. Bakit sinabi pa ni Oliver sa kanya ang nakaraan namin? Paano kung sabihin ni Grace sa pamilya ni Rafael? I'm sorry. Mahinang usal ni Grace. Tumayo siya at humakbang palapit sa akin. Nagtatakang pinagmasdan ko siya at hindi ko inaasahan ang sumunod niyang gagawin. Lumuhod siya sa harapan ko at inabot ang kamay ko. Angela, alam kong magagalit siya sa akin sa sasabihin ko, pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. I came back here from Australia at sa pagdating ko dito, si Rafael ang unang gusto kong makausap. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito, huli na ang lahat. Nag-unahan sa pagpatak ang mga luha niya. Ang mga mata niya ay nakikiusap at nanginginig pa ang mga labi. Naalala ko ang tagpong ito, iyong sakit na nakaratay sa mga mata ko noong tapusin ni Oliver ang relasyon namin ng bigla. Hindi ko magawang magsalita dahil ang puso ko ay kumikirot din. Nahuhulaan ko na kung anong gusto niyang sabihin. Pinapunta ba siya ni Rafael dito para kausapin ako? Nakikiusap ako sa iyo, Angela. Ibalik mo na sa akin si Rafael. I regret leaving him without explaining. Now that I am ready, saka naman siya nag-give up sa akin. Sabi niya, hihintayin niya ako hanggang sa handa na akong harapin siya muli. And his family, our family. Hindi ko siya inagaw sa iyo, Grace. I can't believe how weak I was. Gusto kong sumigaw, pero halos bulong lang ang aking boses. Para akong nanghihina sa sakit na nararamdaman.
Hinihingi niya sa akin ang lalaking kailanman ay hindi ko naging pagmamay-ari. Alam ko, pero kung dahil lang sa baby kaya kayo nagpakasal, palayain mo na siya. Alam kong magkakaayos pa kami, Angela. Ramdam ko na may nararamdaman pa siya sa akin. Tanggap ko na magkakababy kayo, basta hiwalayan mo lang siya. Nakikiusap ako. Hayaan mo kami magkaroon ng isa pang pagkakataon na magkasama. Nanlalamig ang mga kamay ko at nangingimi na rin ang aking mukha. Mahal ko siya, Grace. Hindi lang dahil sa baby, kaya kami nagpakasal. Napaawang ang bibig ni Grace at ilang minuto muna akong tinitigan. Marahil nabasan niya ang katotohanan sa sinasabi ko, kaya napahagulhulo siya. Nagulat pa ako nang maramdaman ang pagpatak ng sariling luha sa aking mga palad na noon ay mahigpit na hawak ni Grace. Umiiyak na rin ako kasabay ni Grace. Parang dinudurog ang puso ko. Bakit ang sakit magmahal? Ano bang mali sa akin? Bakit sa tuwing magmamahal ako, may ibang tao akong nasasaktan? Una, si Lucy. Ngayon naman, si Grace. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat si Rafael minahal dahil alam kong may Grace siyang hinihintay. Should I let him go para maging masaya na lang silang dalawa? Biglang kumirot ang puso ko sa isiping bibitawan ko si Rafael. Tila bakusa itong tumututol. Siya namang pagdating ni Aling Neng, halos mabitawan niya ang bitbit na tray ng pagkain sa eksenang nadatngan. Pareho kami ni Grace na umiiyak at nakaluhod pa siya sa harapan ko. Ma'am Grace? Ma'am Angela? Ano pong nangyayari? Nilapitan niya si Grace at pilit itinayo. Kasalanan ko, Aling Neng. Umiiyak na sagot ni Grace. Hinaplos-haplos naman ni Aling Neng ang likod niya. Habang nakamasid ako sa kanila, ay nakadarama ako ng matinding hiya. Malinaw na malapit din si Aling Neng sa kanya. Wala nga ako sa lugar. Si Grace dapat ang nasa lugar ko. Hindi ko na kayang tagalan ang sitwasyon, kaya tumayo na ako at nagpaalam. Gusto kong lumayo at mapag-isa. Alam kong nakamasid sa akin sila Aling Neng, pero hindi ko sila nilingon. Nasa ilang baitang na ako ng hagdan na parang umikot ang paligid at unti-unting nagdilim ang aking paningin. Napahawak ako sa ulo at natigil sa pag-akyat. Ma'am Angela? Tawag sa akin ni Aling Neng. Noon ko siya nilingon dahil sa aking kakaibang pakiramdam. It's as if my consciousness was separating from my body. Nagtuloy ang pagdilim ng aking paningin hanggang sa may nakita akong mga mumunting liwanag, ngunit si Aling Neng ay hindi mahagip ng aking mga mata. Biglang parang may umahon mula sa sikmura ko hanggang sa aking lalamunan. Gustuhin ko mang sumigaw at tawagin ang mga kasamahan ko, pero hindi ko na nagawa nang bigla ay kusang nanigas ang buo kong katawan, maging ang likod at leeg ko. Dahil doon ay nahulog ako sa hagdan, ngunit nagpatuloy lang ang aking panginginig. Hindi ko na nalalaman ang nangyayari sa paligid at nagdilim na rin ang aking paningin. Ma'am! Ma'am! Narinig ko ang mga pagtawag sa akin, pero ang katawan ko ay nagsimula ng manginig at hindi ko iyon kontrolado. Makailang beses ko ding nakagat ang aking dila dahil sa walang humpay na panginginig, pero wala akong magawa para pigilan iyon. Sinubukan kong imulat ang mga mata para sana tingnan ang mga tao sa paligid ko, ngunit naging napakalabo ng aking paningin. Unti-unting nakadarama na ako ng pagod. Ano ba ang nangyayari? Nagpatuloy ang mga nagkakagulong boses sa paligid ko at wala akong maunawaan sa kanila. Tuloy lang sa kusang paggalaw at panginginig ang aking buong katawan hanggang sa unti-unti na akong nilamon ng kadiliman. Mula sa malayo ay naririnig ko ang mga boses. Tinangka ko silang tawagin, ngunit isang ungo lang ang tangi kong nagawa. Unti-unting lumalapit ang mga boses hanggang sa naaninaw ko na ang mga pinagmula noon. Pagbukas ko ng mga mata ay tumambad sa akin ang ilaw, buhat sa kisame ng pasilyo na dinadaanan ko. Nasaan na ba ako? Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Naramdaman ko ang pananakit ng aking buong katawan. Ang anak ko, automatikong tumaas ang kamay ko para damihin ang tiyan ko. Agad ang pagguhit ng sakit ng aking katawan
ng munting kilos na iyon. Mula sa nanlalabong mga mata ay naanino ko ang mga tao na nakapwesto sa tigkabila kong tabi. Humahagos sila habang itinatakbo ang kung anumang hinihigaan ko. Anong ginagawa nila sa akin? Noon ko napansin ang mga aparatos na nakakabit sa akin. Muli kong naramdaman ang pamimigat ng talukap. "She has regained consciousness," wika ng isa. "Doktora Si," tawag ng isa pang babae. Nagmamadali ang mga hakbang na narinig kong lumalapit sa pwesto ko. Gustuhin ko mang magmulat pero para akong hinahatak patungo sa isang madilim at malayong lugar. Kusang sumasara ang talukap ko at lumalayo ang mga boses. "How is she?" Boses iyon ni Doktora Si. "She had a seizure and she injured herself that causes placental abruption. We need to deliver the baby now." "No, hindi maaari. Masyado pang maaga para manganak ako. Ang anak ko, kailangan nilang isalba ang anak ko." Gustong gusto kong kumilos at magtanong, pero hindi ko kaya. Maging ako ay parang hinihila patungo sa dilim. Inilipat ako ng pwesto at nakatapat na ako sa isang maliwanag na ilaw. "Anak, lumaban ka." Ang kalooban ko ay tumatangis at puno ng pag-aalala. Pero sa kabila noon, ang katawan ko ay tumatangging kumilos. Kung ano man ang ginagawa ng mga doktor, hindi ko na alam. Kusang umagos ang mga luha ko sa isiping nasa panganib ang buhay ng anak ko. Siya na lang ang meron ako. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Mabilis ang kilos sa mga tao sa paligid ko, hanggang sa may lumapit sa akin na may hawak na panturok. Gusto ko sana siyang tanungin kung maayos ba ang anak ko, pero nagpatuloy lang siya sa ginagawa. May itinurok siya sa swero. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang pagpasok noon mula sa aking kamay. Dahil doon ay lalo akong nakadama ng antok. "Huwag. Gusto ko pang makita ang anak ko. Huwag niyo akong patulugin." Pilit ko mang iwaksi ang pamimigat ng talukap, ngunit sa huli ay wala akong nagawa. Muli, nilamon na ako ng dilim. Anak ko. Tahimik ang paligid nang magbulat ako ng mata. Puti ang buong kwarto na siyang ipinagtaka ko. Sinubukan kong kumilos, pero agad na gumuhit ang sakit mula sa aking tiyan at tumatawid iyon hanggang sa aking paa. Ibinaba ko ang mga mata at noon ko napansin na may binder ang aking tiyan. Wala na rin ang dating umbok niyon. Saka ko lang naalala ang mga nangyari. Mula sa naging pag-uusap namin ni Grace hanggang sa hospital, napadaing ako ng pilitin kong bumangon. Agad naman ang naramdaman kong pagkilos sa mga kasamahan ko. "Gising na siya." Boses iyon ni nanay. "Anak?" Wika ni tatay nang makalapit sa akin. Puno ng lungkot at pag-aalala ang mga mata nila. Imbes na sumagot, ay dumako ang mga mata ko sa iba pang naroroon sa kwarto ko. Namataan ko si Rafael na nakatayo di kalayuan sa akin. Nakamasid lang siya sa akin. Tahimik at para bang ayaw niya akong lapitan. Agad na inabot ni Mami Donna ang kamay niya at bahagyang pinisil iyon. Sa isang sulok ay tahimik ding nakamasid sa amin ang daddy niya. Unti-unting umahon ang takot ko sa nakikitang kilos nila. Tiningnan ko si nanay at nang magtama ang mga mata namin ay lalo akong kinabahan. "Kumusta ka anak? May masakit pa ba sa'yo?" Hindi ko sinagot ang tanong niya. Mas mahalaga sa aking malaman kung nasaan ang baby ko. "Nay, asan po ang baby ko?" Biglang naging malamlam ang mga mata ni nanay. Sinulya pa niya si tatay na noon ay tila nahihirapan sa sitwasyon. Bahagya pang nanginig ang mga labi ni nanay nang muling nagsalita. "Anak, kuwan kasi." Nabasag na ang boses ni nanay, kasabay noon ay ang panginig ng aking kamay. "Nay, ano po yun? Sabihin niyo po sa akin." "Angela, anak, huminahon ka. Mahina ka pa, baka kumapaano ka." Awat ni tatay. "Hindi tay, sabihin niyo sa akin, gusto kong malaman, may nangyari ba?" Naglandas na mga luha sa aking pisngi. Para akong sinaksak na madaming kutsilyo at hindi ko malaman ang mararamdaman. Gusto kong takasan ang sitwasyon. "Anak,
Masama ang pagkakahulog mo sa hagdan. Naapektuhan ng bata at hindi siya naisalba ng mga doktor. Umiiyak na paalam ni nanay sabay yakap sa akin. Gumuhit ang sakit mula sa aking sikmura hanggang sa aking puso. Parang dinurog ang puso ko sa narinig at anumang oras ay mawawalan ako sa ulirat. Iyon ang pinakamasakit na bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Naging sunod-sunod na ang pagpatak ng aking luha at nahihirapan na akong huminga. Bakit, Nay? Bakit? Hindi pwede. Sigaw ko habang umiiyak. Gusto kong magwala pero mahigpit nila akong niyakap ni tatay at kinalma. Anak ko, bakit siya pa? Sana ako na lang. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Wika ni nanay. Walang katumbas ang sakit na aking nararamdaman. Gusto ko na lang mawala sa mundo. Bakit ang anak ko pa ang walang kamalay-malay? Ang anak ko pa na walang kasalanan. Sa lahat na nangyayari sa akin, wala akong ibang hiniling kundi ang kaligtasan niya. Ngayon, siya pa ang kinuha sa akin. Kung pwede lang bumalik ang kahapon ay gagawin ko. Buburahin ko ang mga pangyayaring iyon na nawalan ako ng malay. Hinaplos ko ang tiyan, ngunit wala na ang pamilyar ng pakiramdam ng mumunti kong anak na kasama ko ng ilang buwan. Wala na ang umbok doon at ang sakit isipin na hindi ko man lang siya narinig na umiyak. Lalo akong napahagulhol. Wala na akong pakialam kung sumasakit na ang tiyan ko sa kakaiyak. Namataan ko si Rafael na nakatungo at base sa hitsura niya ay alam kong umiiyak din siya. Gayon din ang mami niya. Kasalanan ko kaya siya nawala. Sana ako na lang ang namatay at hindi ang anak ko. Tangis ko. Anak, hindi mo kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Sagot ni tatay. Bahagyan niya akong niyugyog at pinilit na tingnan siya. Kasalanan ko ito, tay. Pinaparusahan ako ng Diyos dahil sa aking mga kasalanan. Dahil makasalanan ako. Ito ba ang karma ko? Ang sakit-sakit, tay. Anak, hindi. Saway ni nanay na napahagulhol na rin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi, anak. Nay, ang sakit-sakit. Patawarin mo ako, anak. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Hindi mo kasalanan. Ako ang may kasalanan. Iyak na rin ni nanay. Itinanim ko sa isipan mo mga bagay na yan. Palagi kong sinasabi sa iyo noon na makasalanan ka. Hindi totoo na pinaparusahan ka niya. Maniwala kang mahal ka ng Diyos at hindi niya ginusto to. Magpakatatag ka lang, anak. Kahit ano pang sabihin na ni nanay ay hindi na nabawasan ang sakit na aking nararamdaman. Bigla ay lumapit sa akin si Rafael sa pwesto namin. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Nawala ang anak namin dahil sa akin. Angela, I'm sorry. Aniya. Naupo siya sa tabi ko. Halata ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit siya humihingi ng tawad sa akin. Dahil pakiramdam ko ngayon ay kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko na pinabayaan ko ang sarili ko. Kung hindi sana ako nagpadala sa damdamin ay hindi ito mangyayari sa anak ko. Rafael, I want to see him. Our baby. Gusto ko siyang makita. Please. Ramdam ko ang pag-aalangan niya. Angela, magpahinga ka na muna. Please, kailangan ka munang matingnan ng doktor. Sa tingin mo ba ay makakapagpahinga ako ngayon? Wala akong ibang gusto kundi makita ang anak ko. Pilit ko. Gagawin natin yan pagkatapos kang makita ng doktor, okay? Pagpapakalma niya sa akin. Inabot niya ang kamay ko at marahan na pinisil iyon. Nasa ganoon kaming pwesto nang bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa noon si Grace. Parang isang eksena sa pelikula na bumalik sa alaala ko ang naging pag-uusap namin. Kung paano siya nakiusap sa akin na palayain si Rafael. Hanggang sa nangyari na ang aksidenteng naging dahilan ng pagkawala ng anak ko. Bakit nandito pa siya? Talaga bang desidido na siyang bawiin si Rafael? Mabilis kong binawi ang kamay ko na hawak ni Rafael. Nagtatakang tiningnan naman niya ako pero hindi ko sinalubong ang mga tingin niya. Oo nga pala, nandito si Grace. Kung maghihiwalay kami, kailangan ko ng pag-aralan na alisin ang nararamdaman para sa kanya.
What are you doing here? Can't you see? We're still grieving. Napapitlag ako sa mataray na boses ng mami ni Rafael nang balingan niya si Grace. Kailanman ay hindi sumagi sa isipan ko na posibleng ayaw ng pamilya ni Rafael kay Grace. Pero base sa nakikita ko ngayon ay parang iyon nga ang sitwasyon. Nang sulyapan ko ang mami Donna ay halata ang matinding iritasyon at disgusto sa maganda niyang mukha habang nakamasid kay Grace.